magandang gabi sa inyo, mga kapatid. So, kumusta ang ang biyahe yung pabalik? Nakakahilo bro kasi ang haba ng ng From pauwi ko from bro. Bohol, ano pala sinakyan niyo bro? Eroplano or barko? Eroplano bro. Nag-eroplano kayo. Then, saan kayo naglanding sa Naiya? Naiya terminal. And then, bumiyahe ka Tapos pa Pampanga or Bulacan? pa Quezon Quezon City or Quezon Province? City bro, City. Ah, Tapos Quezon ngayon, City. Oh, dito so, ako sa Bohol. makakapagod ngayong biyahe nyo. So, kumusta ang experience nyo sa Bohol? Ayos naman bro. Masaya kasi nakita ko sila Bro Jando at yung ibang mga CFD. Sayang nga wala si Father Darwin dun eh. Yun talagang highlights. Okay lang naman kung gustuin mong bumalik doon para makita si Father Darwin, you are very welcome. Pero sa ngayon, gusto mo na kitang tanungin doon sa experience mo muna. No, ano ba, kumusta ba yung pagtanggap nila sa iyo? Ikaw ba doon ay minaltrato ng masama or tinakot ka ba doon para maging mabait ka? Pwede mo bang i-share sa amin your personal thoughts? Unang-una bro, pagdating pa lang namin, nagdududa na kami, tsaka yung kasama ko, sinasabi, oh, baka mamaya, mapano ka dyan, Bro Jared, kasi hindi rin dapat tayo magtiwala dyan dahil nasa ikalawang Timoteo 3:1, nasa panahong mapanganib tayo. Sabi ko, huwag ka mag-alala, mga CFD naman yan. Sabi ko, hindi naman tayo gagalawin yan. Tapos yun, nagulat kami, pagbaba namin ng eroplano, may sumalubong sa amin. At yung sumalubong sa amin, CFD, Mm, yung mga anak ni Bro Kaloy, yung president ng CFD mm, dati. mm. Yun, natuwa kami. Tapos, nagulat kami, pinatuloy kami kasi ang tanong ng kapatid ni Erin, meron ba kaming matutuluyan o kaya may hatid kami sa hotel? So, hindi bro, may apartment kami. Talaga. Nung pag namin, ayos bro. In-airconan pa nga kami, kaya nagtataka nga ako eh. Itong mga SDA, ba't ayaw lumaban kay Father Darwin? Tsaka ayaw dumayo dyan sa sa Bohol eh. Hindi naman sila nga yung mga CFD. Ano Ayun So, yun, lang bro bro. Jared? Libre yon, libre yung inano nyo, pero nakaready kayong mag-hotel, ganon? Ano ba yung plano nyo? Oo bro, kasi magpapabook na sana kami ng hotel kasi meron kasing SDA debater, hindi ko na napapanggitin ng pangalan, Hmm. nagwa-warning. Ako, yari ka dyan, mga CFD. mayroon pala kayong natanggap na ano pala, Kung parang, nakaready kang mm, mag-book ng hotel, yung mga medyo ano lang, syempre, mahal yung ano. So, yung mga mumurahin, ganon. So, mayroon ka sanang Mm. plano. Oh, yun na sana bro. Tapos nagulat Bo, kami, tapos pinatuloy nakalibre kami ni. kayo. Oh, nakalibre ka. Nakalibre. about Amen. naman yung pagkain bro Jared, kumusta naman yung pagkain? Binigyan ba kayo ni Brother Kaloy ng mainit na sabaw lang or may kasamang laman? Grabe bro. Oh, Umaga pa grabe lang, talaga. inihaw na isda. Ay, Ilan yun? sarap Ang nun. tataba. Oh, kasi, ano yun, ano yun si Fisherman yun, si Kaloy, Brad Kaloy. Fisherman yun. Yun ang Tapos yung, pinaka-anak buhay niya, fisherman. Pero sabi mo, Brother Jared, kasi kaganina, nabanggit mo kaganina lang, pinapakinggan kita na yung kasamahan mo nagdududa na baka ambangan kayo, may mga sasalo sa inyong ibang lalaki. Pero ba't sabi mo ikaw nagtiwala ka kaagad din na hindi mga CFD yan. Paano nagkaroon ka ng tiwala sa CFD bigla na kung sa baga naging kampante ka sa CFD habang yung kasamahan mo parang nagdududa, ano yung nasa isip mo nun ba't nagtiwala ka sa CFD? yun ang nasa puso ko bro eh. Sabi ko, wala yan bro. Ano yan? Mga CFD naman yung mga natin. Hindi naman tayo yan. So ibig Tapos yun lang bro. sabihin, by all honesty talaga, malinis ang iyong intention sa pagpunta doon. Opo bro. Okay. Question ko muna brother Jared kasi hindi kita makausap ng matino nung mainit pa yung puso mo nung before ka pa pumuntang Bohol eh. Question ko, ano ang nag-udyok sa na talagang dumayo sa Bohol para sa debate? Katotohanan ba talaga o gusto mo lang kaming yabangan? Ano ba talaga? Katotohanan bro kasi naghahanap rin ako ng katotohanan. Unang-una, Yun, sabi ko na eh. nandun yun sa 4:1 ng unang 1. Nasubukin ninyo ang espiritu kung ito'y sa Diyos. Sa Diyos. Nakita ko, naramdaman ko, pagkakalabon ko, sa Diyos. No choice na. Amen. Manib ka na. Amen. Amen. Okay. Amen. Praise So, the Lord. next question ko sa iyo, Brother Jared, no? Based kasi ito sa experience mo, siyempre gusto ko malaman ano yung naging tawag dito, yung bang reaction mo
nung nakita mo si Brother Jando? Kasi siya yung talagang mainit mo na katunggal isa dito sa live eh. Ano yung reaction mo nung nakita mo si Brother Jando? Nagulat bro, tsaka natuwa. Kaya Hindi, nga hindi lapit-lapit pa sa ako. hindi pa sa kasi nakita ko before sa debate, nagkita na kayo eh. So ano yung first impression mo kay Jando nung makita mo siya before yung debate? Ano bro, natuwa. Natuwa ka? Ano ba, hindi ka ba Natuwa. natakot? Hindi ka ba nangamba na baka suntukin ako nito kasi ang tapang nito sa live? Ano man? Hindi bro, kasi paglabas ko, kagigising ko lang kasi noon tsaka nung Ah, kasama ko. Pagsilip ko ng bintana, uy bro, si Jando, nasa labas. Lumabas kami, nilapitan ko. wala bang yung tinatawag kong sa baga sa mag-ama paluksong dugo ba? Wala bang ganun? Na parang may Wala. luksong dugo na parang gusto wala naman. And then, doon na sa debate, dadandaanin natin, doon na sa debate, ano naman ang impression mo doon sa lugar, doon sa mga tao, at doon sa moderator? Ano yung impression mo? Yung impression mo sa lahat ng mga nandun? Baka baka ambangan ka or baka pagtutulungan ka? Ano ba ikwento mo sa amin yung impression mo. Yun, nung una bro, yun rin ang nasa isip ko. Tas nung nagkainit-initan, Hmm. ganun, na medyo na ano ako, nabahala. Pero nung Nabahala. pagtapos, wala bro. Welcome na welcome. Yan, Talagang yan, yan. sinusunod yung nasa 544 Book of Matthew. Na ibigin ninyong inyong kaaway. Ang galing mo talaga sa talataan, ano. So, pero, mayroon akong personal na question sa iyo about doon sa nangyari, yung sinigawan ka ni Brother Paul. Actually, kahit ako, nabahala ako doon nung sinigawan ka. Ano naman ang naramdaman mo nung sinigawan ka ni Brother Paul? Pati yung isa mong kasamahan na halos paalisin na niya kasi gusto na makisali sa debate. Kayo lang dalawa dapat. Pero gusto niyang sumali. Kaya tuloy na sigawan din siya ni Brother Paul. So ano ang naging reaction mo doon? Ano yung naging na-feel mo nung sinigawan ka ni Brad Paul? Nangilabot ako nung bro eh. Lamig Nangilabot ng ka. kaway ko yun eh. Pero bro, biblical yun. 58:1 ng Isaias, sigawan nyo ang mga tao na lumalabag sa salita ko. Pinapasigawan talaga kayo. Pero ngayon naman, kay Jando naman, doon sa debate ni Brother Jando, so ano ang masasabi mo sa argument, the way mag-argument si Brother Jando in person? Kasi iba yung sa live, iba yung sa person. Ano yung commentary mo sa the way si Brother Jando magtanong sa iyo, the way si Jando sumagot sa mga tanong mo in your personal opinion? Ayos naman bro kasi talagang handa sumagot gaya ng nasa 3:15 ng unang Pedro eh. Talagang ayun kasi ang unawa ko dun sa 3:15 ng unang Pedro na inyong Mm. sambahin si Kristong Panginoon na inyong buong puso. Ibig Mm. sabihin yung karapatang pagsamba kay Kristo sa panahong Kristiyano, yung handa kayo sa pagsagot eh. Nagugulat ako yung mga tanong ko nasasagot eh. At Wala saka na nga ako sinabi din makita naman dito, doon alam ni ni Pedro Bro yun. Jando yun. At sinabi din naman ni Pedro yun doon sa 3:15 ng unang Pedro, di ba, na maging handa kayo sa pagsagot. Pero mayroong kasamang pag-ibig, pagpapakumbaba. Kaso medyo mainit kayo, walang pagpapakumbaba doon kasi talagang nag-eye to eye contact na kayong dalawa eh. Ikaw din may patuturo ka na nalaman no? So medyo andun pa rin yung tapang mo. Believe ako sa iyo, sabi ko wala talagang takot tong si Jared. May talaga to, may dugong bughaw to. No, mamatay na kung mamatay. Ganun ba? Pero um, after naman ng debate, Brother Jared, ano naman yung naging ano ng kalooban mo ba? After ng debate, naging kampante ka na ba? Or may pangamba ka pa rin after ng debate? Ano ulit bro? Ano Medyo yung feeling mo naman after ng debate? Na after ng debate, so ano yung feeling mo? May pangamba ka pa rin ba na ito tapos na yung debate? Ano kaya mangyayari sa amin dito? May ganun ka pa rin mga nasa iyong isip na wala na. naglaro? Wala na. So, Wala. ibig mo sabihin, Katunayan, sige bro. katunayan bro, inaya pa nga kami ng Jollibee niyan eh, Bro Jando eh. Si Jando ang nagyaya sa inyo ng Jollibee. Mabait talaga si Brother Jando. So yung nawala tuloy ako sa tanong ko, ibig mong sabihin, may tiwala ka na after ng debate sa mga tao na nandun. Nawala na yung agam-agam mo na Oo. pangamba na wala na. Ako po, Okay. bro.
So Kampante na after ng 100. debate, ano ba yun? Direkta na kayo hinati doon kina Brother Carloy o mayroon pa kayong kwento-kwentuhan or may pinuntahan pa kayo? Yung isa kasing kapatid, si Amek, Bro Amek, yung galing SDA. Oo. Yun ang sumagot sa pamasahe namin. Sabay-sabay kami sumakay sa tricycle pag-uwi. Tapos Mm, pagtapos no, nagkwento-kwentuhan kami. Tapos kinausap ako nung isa. Yung tanong ko, yung tungkol sa alak, nasagot eh. Nagsitas ako sa 6.9 ng unang Korinto. Ang ibig sabihin pala nun, yung mga paglalasing, yung sobra-sobra na sa alak. Ngayon, yung mm. sinasabi naman ni Pablo kay Timoteo, uminom ka. Ano bang talata ulit yun? Ng kaunti. O ng Timoteo Uminom ka 5:20. ng kaunting alak para sa iyong Uminom ka ng kaunti aba, para sa... pinaiinom pala ng alak sa iyo. Dahil konti lang kasi masakit yung sikmura. Oh, Eh paano kung hindi masakit yung sikmura? Ilan pa hindi kainumin marami-rami. mo? Ayun na nga. Di ba? Pero, ano eh, um, so, nung umuwi na kayo, dyan na, paano pala kayo? Paano, kasi yung ni-live ni Brother Rosby, yung ano, yung conversation nyo ni Brother AJ Bohol, Alan Javier, ano ang simula nun? Bakit parang biglang nagkaroon kayo ng sharing? Ano yun? Anong unang nangyari? Kasi hindi na na-record eh. Saan doon bro? Yung Doon na sa bahay ni Brother Kaloy, nung nag-usap-usap na kayo. nagkwento-kwentuhan kami bro. Tapos yun, nakarating sa ganong topic. Nagkwento-kwentuhan kayo dahil hanggang sa nakarating doon. Okay, okay. So, actually, halos lahat kami nakarinig na doon sa conversation mo. Sabi mo, naliwanagan ka sa iilan na paliwanag sa'yo ni Brother Alan Javier no, or AG Bohol. Ah, Sa lahat ng explanation niya sa'yo, bro, mayroon bang nakapagbigay sa'yo ng ng para bang okay, sa debate nyo, sa debate mo kay Brother Paul Alima at kay Brother Jando, may natutunan ka ba sa kanila o na nakapag-enlighten sa iyo na parang tama 'yun? Mayroon o ikaw na magkwento sa amin kung meron meron ba? bro yung kay Brad Paul Alma. Mm. Kasi alam mo naman na yung gitna pa lang ng diskusyon. Ayoko lang umamin eh. Oo. At Kasi saka isa yun natalo sa ka mga talaga doon nakakita. kasi umano ka Sige sa bro. yung ano na yung mababasa ba o wala, tinanggap mo tapos walang nabasa, talo ka talaga doon, bro. Kahit sino pa magano doon, Kasi pati ka ba hindi diyan doon, naman talo ka talaga, rin. eto bro, hindi naman Mm. talaga tao yung ipinanganak ni Maria, letra por letra na eh. Dahil yung haing katawan na nasa Correct. sinapupunan ni Maria sa 10:5 ng Hebreo, yung nasa loob nun, 2:9 ng Kolosas, yung pagka-Diyos o yung kapuspusan ng pagka-Diyos. Nagtao kay Brad Alima, kasabay ba ipinanganak yung pagka-Diyos? Hindi ko na masagot. Bakit? Kasabay naman talaga eh. Sasabihin naman talaga. At kung Diyos, babasahin mo yung sinabi ni Saint Paul sa unang Timoteo 3:16, bro, napakalinaw yan, sabi ni Saint Paul. God manifest in the flesh. Diyos mismo ang naging tao. Yan, sinabi yan ni Saint Paul, King James Version, basahin mo yan. God manifest in the flesh. Diyos talaga yung naging tao. Hindi yun tao lang na pinasukan ng Diyos. Hindi ganun. Diyos yun na naging tao. Okay? At doon na bro, doon na before kayo matulog nung nag-explain si Brother AJ sa iyo, ano naman, 'di ba, may natutunan ka. So nung after ng lahat-lahat ng 'yun, after ng debate, after ng explanation ni Brother AJ, yung debate niyo kay Brother Jando, kay Brother Alima, nung matutulog ka na, nakatulog ka ba agad? opo bro, ang himbingan ng tulog ko noon eh. Muntikan na nga kami maiwan ng flight nun bro eh. Buti ginising kami ni Brad Chaloy eh. Okay. So, idirekta ko na. Ngayon na nandyan ka na, ano yung nasa isip at sa puso mo ngayon, bro? Saan po bro? Ikaw, ano yung mga realization mo sa nangyari sa pagpunta mo ng Bohol, pakikipagdebate mo kina Brother Jando, usap mo sa mga Catholic faith defenders doon hanggang sa ikaw umuwi. So, ano ngayon ang nasa isip at puso mo kung babalikan natin yung time na naghahamon ka hanggang sa ngayon, ano na ngayon ang tumatakbo sa isip at puso mo? Pagsisisi bro. Dahil doon sa mga sinabi kong panguusig sa Iglesia Katolika. Parang si Apostol Pablo sa 1:13 ng unang Timoteo. Na bagamat ng una ako'y naging mamumusong at manguusig, Mm. ngunit kinahabagan ako ng Diyos
dahil yung ginawa ko sa hindi pagkaalam at kawalan ng pananampalataya. Wala akong pananampalataya nun, kayabangan yun eh. Hindi na ako magtataka kasama ako dun sa sinasabi ni Timoteo sa ikalawang Timoteo 3:1. Pero hindi ako maniniwala dyan, bro. Kasi bakit ka naman magsisisi, isa puso't isip mo, iglesia ka ng Diyos eh. Ba't mo naman pagsisisihan ang mga taong sa isip mo ay nasa mali? Ba't ka naman magsisisi? Paano nangyari na magsisisi ang nasa tunay na iglesia? Paano yun? Kaya nga ako nagsisisi bro kasi wala naman ako sa tunay na iglesia. Ayun! Salamat, bro. Bro. Unang-una bro, walang trace yung iglesyang kinaaniban ko. Kung Amen. back to history tayo. Correct. Walang kumpletong trace na ito nanggaling sa apostol. Kumbaga nagpasa lang, i-claim lang, gaya ng sinabi ni John sa description, self-proclaim lang. Kumbaga kolorum, sulpot ang una kong nakita. Yes, actually, hindi naman kolorum kasi naka-rehistro naman sa SEC pero hindi tunay. Bujan Ray. Yes, Brother Jando. Actually, nung sumagot siya nun, talagang tumalon ako rito eh. Kaya tuloy lang kayo. Oh, yes, Brother Jando. Ako ang mag-i-interview sa kanya, no? Kasi, isa pa, Brother Jared, no? Kasi narinig ko doon sa interview sa'yo ni AJ Bohol, na nasabi mo, Katoliko ka pala, Bro Jared? Ikwento mo nga yung buhay mo. Opo bro, kasi laking Katoliko kami. Yung lola ko, yung mama ko, lahat sila Catholic Church. Ngayon, kaya ako naanib sa mga sulpot ay ng iglesyang nitukod ni Manalo. Naakay ako. Gaya nga nung sinasabi ni Apostol Pablo sa 4:17 ng Galacia, na merong nagmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Kaya naakay ako dun sa hindi mabuting akala. Subalit ang ibig nila'y ihiwalay kayo. Saan? Dun sa tunay na iglesia at yun ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Wait lang. Parang hindi kami handa dyan sa revelation mo na yan. Hindi pa kami handa. Dinadanda John Ray. ko nga eh. Dapat handa ka. Muli ako napatalon dito. Kaya nga, Brother Jando, kahit ako hindi ako handa. Kaya nga, ang strategy ko, dinadandahan ko. No? Dinadandahan ko para hindi tayo magulat lahat. No? Ayaw naming tumalon, bro. No, tulad na ginawa ni Brother Jando na parang tatalon. Ayaw naming tatalon. Gusto namin pamukha ko, bro. Oo, ang gusto namin dito manasam namin yung kaligayahan baga ng dandahan para walang mahulog sa bangko. So, Katoliko ka, yung mga magulang mo Katoliko, ibig mong sabihin ikaw lang yung naanib sa iba, bro, sa ibang pananampalataya. Sabi mo nga sa Manalo, so naging iglesia ni Manalo ka muna? Opo bro, at sana magbabalak na maging manggagawa dyan. Katunayan, naka-ready na nga yung pang-tuition sa New Era. Tatapusin ko lang itong senior high school. Kaya kada linggo-linggo, nandun ako sa tuluyan ng mga manggagawa. Nag-aaral kami ng Biblia. Ilang taon ka na ba, Jared? Sige bro. Ilang taon ka na? 17 bro. 17 ka? Ilang taon ka na 17 sa Iglesia ni Cristo? Ano ako nun bro? Bale, naanib ako doon 13. Kasi 12 nagbabautismo na. 13. Nasama ako sa doktrina noon. Ganun. So, 13 ka. Kabata mo pa, ano? And then, talagang nagbabasa ka na ng Bible noon. Nung hindi gaano bro kasi Hindi pa. meron naman nagdodoktrina sa amin. Tsaka ang alam ko lang na sitas noon, D6 ng Roma, 8:40 ng 1, 17:3 ng 1. Okay. So, yun ang journey mo. Meron nga akong video dyan sa Meron akong video dyan sa YouTube nung INC pa ako eh. Tindigan ko yung aral nila noon. Okay. So, yun ang naging journey mo sa INC. Paano ka naman napunta kay Soriano? Paano nangyari? Doon naman yung sa MCGA Cares. And nakinig ako ng mass indoctrination noon. Tapos yun, pala ko, totoo na. Kailangan pala ng mas malalim pang pag-aaral. At yun nakita ko dito sa Catholic Church. Wag mo kaming biglain. Wag kang excited. Mas excited ka pa sa amin eh.
Ano? Tagal yung ngiti eh. ang, ang, ang tanong ko muna ba, Jared, anong reaksyon ng mga magulang mo nung nalipat ka sa ibang sekta? Wala ba silang reaksyon? By the way pala, yung mga magulang mo ba, deboto o hindi? Hindi naman gaano bro, mga inactive sila na Catholic. Inactive yun lang, oo. Okay. So sa ngayon, wag mo sanang mamasamain, buhay pa ba mga magulang mo or ano? Buhay pa pa bro, kaso yung tatay ko pinagpahinga na noong Pinagpahinga. 2019, na Mm. dengue. Okay. So saan ka pala nakatira ngayon, sa magulang mo pa rin? Sa lola ko bro. Lola ko lang Sa na lola. mag- Mahal na mahal ka siguro ng lula mo, no? Kasi talagang pinayagan ka pumunta ng bulsa sa bata mong yan. Pinayagan ka para lang makipagdebate. Ano yung naging alibay mo sa lula mo para talaga makaabot ng Bohol? Yun nga po, debate bro. Okay Wow. naman daw. Ano Okay religion ng lola bro? Catholic bro. Mga ano sila. Ginamit yun ng Bro Diyos. Jared, nabautismohan ka ba sa sa Iglesia ng Diyos ni MCGI? Hindi. Nabautismohan bro. Ah. So umalis ka sa INC, pumunta ka sa MCGI. Yun ang huli mo o bakit Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinangaral mo? Paano nangyari yun? Kasi yun ang ipinangaral ni Eddie Soriano nun bro eh. Hindi naman na itinitindig ni Daniel Rason dahil nagturo ng katitisuran. Pag katitisuran na yung aral, sabi ni Pablo 16:17 ng Roma, alisan mo na o magsilayo kayo sa kanila. Correct. Oo, At, tama. at bukod doon, sa 12:9 ng Roma, makisanib kayo sa mabuti. At isa doon yung Iglesia Katolika. Kaya nga So, nandito ako kayo mga brother. ibig mo sabihin bro Jared, MCGI ka ngayon at nung nakikipag-debate ka, MCGI ka pero Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ang pinapangaral mo pero MCGI ka member ngayon kasalukuyan. Ako bro. Talaga Mm. MCGI pala kasi kala ko 'di ba mayroong ibang sektang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus din dati? Mayroong 'di ba may ganon? Hindi MCGI tama? Meron bro, yung kay Nicolas Perez. Nicolas Perez, kala ko yung Nicolas Perez ka. So, MCGI ka rin pala, kaya lang inaano mo lang yung kay Nicolas Perez, parang ganon. So, ganon pala yung aral ni Eli, parang malabo, o dalawa yung ano niya. Malabo naman talaga yung aral niya. Oo. MCGI kasi pinangaral mo, nagtataka ako. Tapos, kay Nicolas Perez yun eh. Pero talaga MCGI ka pala member para malinaw sa mga ano. So, MCGI member ka talaga ngayon, tama? Kasalukuyan. Tama bro. Kaso inactive na rin ako gawa nga ng mga katiwalian na nangyayari dyan simula nung nangasiwa si Daniel Rason. At alam ni Caburnok yan. Alam ng mga ex-MCGI yan na umanib sa Iglesia Katolika. Okay, so Brother Jared, no? Since pinapatalon mo na kami, so didirektahin ko na kasi ang tono ng iyong pananalita, bro, parang gusto mong magkatoliko? Ano ba? Parang ganon? Ano ba? Babalik ka ba sa katoliko? Kasi sabi mo katoliko ka eh. So babalik ka sa katoliko kasi parang the way yung ano yung ano ng mga pananalita mo eh parang ina-accept mo na yung katoliko, bro. Ano ba? Pero Pwede mo ba bago kaming yan, bro. papaliwanagan, Brother Jared? Bro, bago mo sagutin yan bro. Brother John Lo, wag kang magsayaw bro ha. Sige. Huwag kang Sige, sasayaw, ha? Brother Jared, ulitin ko, Brother Jared, no? The way ka kasi magsalita, bro, no? Actually, yung mga viewers namin, napapatalon din, na binabasa ko yung message nila, may gustong tumalon. Pero, ito nga yung tanong ko sa iyo, bro, kaganina, no, na, ano yung discernment mo after ng debate? Nasabi mo naman na nagsisi ka. So, yung pagsisisi mo, nag-lead ba yun, bro, ng konklusyon na ang Katoliko talaga ang tunay, bro? Opo bro, kasi traces lang, may trace yan eh. Hindi lang maging sa Biblia, kundi maging sa mga referensya at history. Correct. Then, Ngayon, gaano ka naunawaan ko rin kay Jando yung nasa 4:6 ng unang Korinto. Ano ulit yun, Brother Jando, yung tinutukoy doon na huwag hihigit sa mga bagay na nasusulat. Ay, babasahin natin. Tanak ang binabanggit doon, tanak. Tanak sa Complete Jewish Bible yun. Tanak yun. Ayun. Tanak pa lang yung sinasabi doon. Hindi naman pala yung ano. Old Naloko Testament na. yun, bro.
Old Testament. Kasi Old Testament lang. nung panahon na nangaral sina Pablo, bro, wala pa namang Biblia na katulad ng dinadala natin ngayon. Ano pa lang yun, yung Old Testament, actually, kung palalaliman mo yan, yung Septuagint version ang ibig sabihin doon. No? Kasi yun naman ang ginagamit ng mga apostol. Kung titingnan mo ang commentaries ng mga scholars, Septuagint version na ginagamit ng mga apostol ni ang ating Panginoong Jesucristo, Septuagint. Pero, yes, Brother Jando. Inaamin naman yan ng mga saksi ni Jehovah na ang Septuagint ang ginagamit ng panahon ni Kristo. Yes. Sa dito mababasa mo yan dito sa yung History of the Bible na mura lang yan eh. Nasa yan Ito, pakita ko. O nandiyan Ito. nakasulat yan diyan. Ayan sa kanilang Watchtower. Watchtower, February 1, 1989, page 29. In the third century BCE, Jewish scholars in Alexandria, Egypt, produced the Greek Septuagint version of the Hebrew Scriptures, which came to be used by Greek-speaking Jews all over the world. In time, the Jews stopped using it, but it became the Bible of the early Christian congregation. When Christian Bible writers quoted from the sacred Hebrew Scriptures, they used the Septuagint. At nandito nandito alam nyo itong libro na ito, The Origins of the Bible, ang sumulat ito puro Protestant. Protestante lahat ang sumulat niyan, walang Katoliko na sumulat dito. Pero pinatunayan sa Biblia na ito, sa basahin na ito, na yung Septuagint version, gamit-gamit ni Panginoong Jesucristo, binanggit yan dito, bili kayo nito. Mura lang to, nasa Lazada ko nabili yan eh. No, so, Brother Jared, direktahin ko na kita. Kanina kasi bro, kumalat sa FB, no, lalong-lalo na si Brother Amic, yung nakasama mo, na si FB na nagkatoliko din, kamakailan lang, na sabi niya, tumawag ka raw sa kanya, dahil gusto mong magkatoliko. Pwede mo bang bigyang linaw ito, Brother Jared? Kasi si Brother Jando, nung narinig niya to, ayaw niya maniwala. So, mas maigi sa'yo manggaling mismo para yung mga agam-agam namin, matuldukan kung totoo ba o hindi, Bro Jared. Ayun lang. Nawala si Jared. Nawala sa linya, baka babalik yun. Hindi, Andiyan bro, nasa linya mute bro. siya. Mute ka. Hello, mic check. Ayun. Hello. Nakabit pala. Bro JD, pa-host na lang bro. Si Bro Jared. O, i-cause mo, bro. Hello. So, bro Jared, ulitin ko, kanina lang, no? Actually, galing ako trabaho noon. Pagod na pagod ako. Gusto ko nga masanang umidlip saglit. Pero nabasa ko sa post ni Brother Amic, no, kasama mo sa tricycle na sinasabi mo, siya mismo nagsabi na confirm na as of this day, sabi niya, as of this day, February 26, 2025, through video call na ikaw daw, Brother Jared, magbabalik Katoliko. So, pinag-usapan din namin ni Brother Jando to bago mag-live. Pero ayaw maniwala ni Brother Jando kasi nga, iba daw talaga yung aura mo. Grabe yung galit mo sa Katoliko. So, para yung mga agam-agam, kasi kahit dito sa live ko, maraming nagsasabi na ingat daw kasi baka daw katulad ni Didmar Santiago, no? So, para mawala yung mga agam-agam, Brother Jared, pwede mo bang bigyan ng linaw o tuldukan ang balita na ito kung gaano ito katotoo man, hindi rin kami umasa, Brother Jared. Ito bro, saksi naman ng Diyos dito dahil siya naman ang gumagawa, 2:13 ng Pilipos. At siya rin ang umaaring ganap, 8:33 ng Roma. Totoo yun bro, confirm. Na? Babalik ako sa Katoliko ng buong puso ko. Okay. Dahil yun naman ang utos bro. Ano ang magiging step mo sa pagbalik na Katoliko? Kasi bro, ang pagbalik sa Katoliko hindi naman dahil sinabi mo lang na babalik ka, maniniwala na kami, no? Hindi dapat gano'n. May proseso yan kami. Oh, may proseso yan. Kahit si Brother Amic, pero iba yung sa inyo ni Brother. By the way pala, binyagang Katoliko ka bro? O may baptismal ka ba? Baptismal certificate na mahanap?
Meron bro, nasa birth certificate ko yan, Catholic na nakalagay. Catholic ka talaga, okay, no? So, iba kasi ang sa inyo ni Brother Amik. Si Brother Amik kasi, talagang si FD is DE yun. Kaya nung nagkatoliko siya, dumaan siya ng adult catechism. And then, nung process yun, at then, saka siya bininyagan, nung talagang buo na niyang tinanggap yung pananampalataya. Yung sa'yo, so, kinakailangan niya ng guidance ng pari, no? So, question ko, para mapatotohanan mo yung pahayag mo yan na ngayon, ano ang magiging hakbang mo para talaga mapatunayan mo sa amin na magkakatoliko ka? Ano ang nasa isip mo ngayon na gagawin mong hakbang para mapatunayan yan na magkakatoliko ka? Siguro bro, magkumpisal o humingi ng tawad sa Diyos sa mga nagawa kong pang-uusig. At pagtapos nun, magpatuloy. Amen. Gaya ng sinasabi ni Apostolo Pablo sa 2:12 ng Pilipos, na lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. Bilib ako sa iyo kasi every time nagsasalita ka may talata talaga no na ano na talagang parang walking Bible ka yata, no? Amen. Pero maganda yung sinabi mo bro na lalapit ka sa pari, no? Pero wag mong gawin yung direkta sa Diyos, no? Kasi hindi yan doktrina ng simbahan na direkta tayo sa Diyos. Pwede tayong manalangin sa Diyos kapag nasa estado tayo ng grasya, no? Pero sa ngayon hindi mo pa mauunawaan yan. Dahan-dahan maunawaan mo yan lalo na pag uma-attend ka na ng mga CFD formation. So, una dyan, siguro tama yung sinabi mo na lalapit ka ng pare, no? Ipahayag mo sa lahat ng pare bago ka muna magkumpisal, kausapin mo muna yung pare ng personal. Parang hihingi ka ng ano ba? Rice. Parang may kausap pa yata siya. Bro Jared? Okay na. Okay na bro. So, parang manghihingi ka ng ano Bro Jared, ng tawag dyan, yung ano sa pari nyo dyan, yung pari nyo dyan, sino yung pari nyo dyan sa paris nyo, na makausap mo siya ng personal. Hindi muna yung confession, kausapin mo muna siya, magpahayag ka ng saloobin mo about sa journey mo, sa faith, at about sa pagbalik mo sa Katoliko. And then, kung ano yung sasabihin niya, gawin mo yon next na yung confession. Bro Jared, yun ang advice ko sa'yo kasi kinakailangan mag-guide ka din. So, Bro Jared, narinig din namin na parang babalik ka sa Bohol? Opo bro, para mag-seminar sa CFD. Gusto mo kong mag-seminar pumasok doon? sa Kaso lang, Bisaya yung para seminar nila doon. i-depensa yung tunay na aral. Bisaya yun doon. I-translate, i-Tagalog lang pag nasa si Bro Jared, no? I-Tagalog para maunawaan niya. At talagang ipabalik yan sa Bohol para magkasama din nila ni Father Darwin at ma-interview at magabayan siya. Yes. Swerte mo, Brother Jared. Mas una mo pang makita sa personal si na Brother Wendell, si Father Darwin. Ako hindi ko pa na nakita ng personal. Kung sakaling makapunta na siya balik sa Bohol. Sa Bohol, ako mismo pupunta din ako sa Bohol. Malayo na Bohol. Pupunta ako. Alam mo ba, Brother Jared, ano si Brother Wendell, Bro Jared? Ano po bro? Siya ang Vice President ng CFD sa buong Pilipinas. Vice President yan. Swerte mo. Ang President na sa Davao. Ipapaalam ko to kay Father Darwin na babalik si Jared at pagbalik niya, darating din si Brother Wendell. Alam niya na Ano bro. yan, at MCGI talaga. So from MCGI, dahil sa debate na nagbalik Katoliko, and kakaiba yon. At Bro Jared, may advice ko lang, wag ka munang, pwede ka magsimba pero wag ka magsubo ng hostia dahil pwede ka magkasala ng sacrilege. So tama yung sama yung ni Bro Junri. Ang first step mo sa simbahan Katoliko, wag ka munang magsubo ng hostia. So confession, yes. Ask the priest for advice and for confession. Ang ginawa mo kasi apostasy yun, pagtalikod.
No, at marami pang kasalanan na nangyari diyan. At sa itanong mo kay Father kung ano pa yung mga kasalanan na ano, pero one of the greatest sin na ginawa mo is pagtalikod, apostasy. At yun nga, yung paglapastangan sa simbahan. Napakalaking ano yun, no? Napakalaking kalapastanganan yun sa ano, no? Against the church. At pera pa yung mga pagbibintang, paghahatol, yung hatred mo. Napakarami yan, may 7 deadly sins, napakadami niyan. So, yung may advice ko sa iyo, sa amin dito, wag munang magsimba ka, pero wag ka muna mag-receive ng communion. Ang first step mo, actually, wag muna yung pagiging ano mo, okay lang yun, but dapat agad-agad na kagad yung pag-ano mo, kasi importante yung confession. Wag i-ano mo muna yung debate na naman yan. So, importante maano na yung ano mo, makompleto na, mabalik ka sa simbahan dahil di natin alam. Bukas makalawa kung buhay pa tayo. Wag ka muna mag-focus doon, mag-CFD. Ang dami naman sa online yan, baka kaysa gumastos ka. Pero kung may pera ka later na yan, but for us you have to go to confession as soon as possible para later on makasubo ka na ng banal na ostia. Amen. Oo, kasi yung banal na ostia, kapatid, tandaan, that's Jesus. At yun ang pinakamahalaga. Kaya nga highest form of worship no? Biblically, may altar, may pare. Sa inyo, wala dyan. So, doon pa lang makikita mo. So, wag muna yung mag-focus ka sa confession dahil di natin alam. Walang nakakaalam kung ano, no. Go to priest as soon as possible, and then pag nag-confess ka na, pag sinabi niya pwede ka na mag-communion, yun, saka mo i-next mo na lang yung pag-aaral mo pagiging apologist mo or CFD, kapatid. Advice lang. Yes, mas importante talaga, Brother Jared, kasi talagang ikaw mismo ang lalapit sa simbahan, so need mo talaga na makausap yung pari nyo dyan, no? As soon as possible, makausap mo siya, ikwento mo lang yung journey mo, and then gusto mo nang bumalik sa simbahan. And then magpapakonfess sa'yo yan, ipapakonfessal ka niyan para mag-guide ka rin niya. No, so yung pagbalik mo sa bowl, sa susunod na yun, mabilis lang yun, madali lang yun actually. No, yung pag-take mo ng mga seminars, madali lang yun, bro. Tutulungan ka namin, lalong-lalo na may punto por punto. So, walang problema yon. Unahin mo muna yung journey mo pabalik talaga, makabalik ka sa simbahan. No? Na sabi nga ni Brother Angel, tuso kasi ang kaaway natin, bro. Tuso magbalik siya kagad sa sacrament. Yes. Sa sacrament, mga sakramento ng Diyos. Confession, Holy Eucharist. Dahil yung CFD medyo pride na naman ang aano sa'yo dyan. Huwag muna agad-agad, no? Kasi... Bro Angel, Bro John Ray, Bro Angel. Bro. Good news tayo, bro. Dahil po sa balitang nangyari po, sasadyain po ni Reverend Father Darwin Gitgiano papasok po sa Zoom ngayon. Oh, mabuti. Yan. Abangan natin, papasok si Father Darwin. Opo, nag-usap kami. Makakausap niya si Brother Jared. Sige, ating abangan ang pagpasok ni Father Darwin. Abangan po natin. Malaking issue yan sa buong mundo, buong Pilipinas, MCGI. Yes. Extend muna tayo. Hindi natin napansin yung oras, pasado na last 10. Actually, Brother Angel, si Brother Jared, malakas ang impact nito. Bakit? Kopyang-kopya niya si Soriano. Oo. Yun ang appeal niya eh. Ang appeal ni Brother Jared, hindi talaga may pagkakaila na magaling siya sa Biblia, sa talataan. At yung estilo ni Soriano, yun ang nakuha niya eh, kung paano si Soriano bumanat. Ganun yung ano niya, yung... Pinakikinggan ko siya nung na-tiyempoan ko yun, yung huli nila ni yung talatang pahayag 1:3. Natawa ko doon. Yun din ang ginamit. Dapat may kay Garza ba yun? Yung magaling na naka-debate ni Bro Eli Soriano. Ginamit din yan. So in-apply niya sa sarili niya. Alam mo yun, pahayag 1:3, Bro Jared, di ba? Ginamit mo yun. Mapalad ang bumabasa, tama? Tama, bro. Mapalad na bumabasa sa aklat na ito sa Revelation na yung pumupunta. Ginamit yun ng inano niya sa buong Bible yun, mali. So, unang-una, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa tunay. So, hindi ka mapalad kung nakikinig ka sa false prophet pa rin, tama? Tama.
Oh, anong nangyari kasi, tinanong ni nung ma-share ko lang sa inyo. Ginamit 'yon ni Bro Eli. Pinaliwanag ni Garza yata 'yon, no, sa ng ano Holy Name of Society CFD. Ang galing noon, eh. Matagal na yung video niyo, yung nakasalamin. Tinanong, dapat may magsusugo, ganito, gano'n. Sabi niya gano'n, ikaw, sino nagsugo sa'yo? Sabi gano'n. Agad-agad, parang si Bro Jared, natawa ako doon, naalala ko si Bro Eli. Eli yung dating, sabi niya, uno tres ng pahayag. Ayan na naman, mapalad. Sigawan naman ng mga MCGI, hindi nila naintindihan ng konteksto. So, i-share ko lang yun. Natawa Bro ako doon. Angel, So, bro, dyan. Bro Angel, Bro Jared, ipaparating ko lang sa iyo bro no na mula po sa mga naka-follow sa akin sa comment section ko. Ngayon pa lang bro, humihingi sila ng paumanhin sa mga nasabi nila sa iyo. Bro, ayun daw po. Humihingi daw sila ng paumanhin bro, sana tanggapin niyo daw po. Andiyan na si Okay Brother lang bro, Darwin. Andiyan na si Brother apology Darwin. accepted. Andiyan na plus Brother Darwin. Brother Okay. Darwin, good evening. Andiyan na si Brother Darwin, nakapasok na. Ah, hello, Brother Darwin. Hello, magandang gabi. Ayun. Good evening, Pads. Good evening. Nandito pa kami sa retreat. At hindi ako nakapasok sa Tuesday. At nag-chat si sa atin, si Brad Aljan. Welcome home kapatid na John Red. Jared. Jared, no? Itong batang ito ay may gift of knowledge talaga. 17 years old, father. 17 Yeah, yun. 16 years old ako sa nagsimula. No? Nauna pa ito sa akin. At balik ka dito sa Bohol, kapatid. No? Kung gusto mo, ako mag-welcome sa iyo. Communicate ka ni Brother Jando. Welcome ka namin dito sa 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 Bohol, sa parokya ko. And then sa yung kaso is catechism lang, additional catechism. And then profession of faith, confession, profession of faith, and then receive the body of Christ, no? Yan po ang pinaka-importante, kapatid. Kung i-search mo dahil may gift of intelligence, idagdag mo ito, yung Eucharistic miracle, kapatid. No? Sa Lanciano, Italy, may pari na nagdududa sa real presence of the Eucharist, na binigyan siya ng malaking milagro. Yung tinapay naging tunay na laman ng tao. May dugo. Yung chalice, pag sabi niya, this is my blood, it transform into even the accidents. No? Transform not only the substance, but also the accidents. Naging tunay na laman ng tao, tunay na laman na dugo ng tao. And then, ini-undergo yan, underwent yan ng scientific investigation, mga scientists. And they confirm that the flesh is real flesh of human being. Paano naging katawan ng tao itong galing sa ordinaryong tinapay? Unless maniniwala tayo sa Panginoon. Sabi ni Kristo, ako ang tinapay na galing sa langit. At ang tinapay na ibibigay ko sa inyo ay ang aking laman. No? At ipainom ko sa inyo ang aking dugo. Literal talaga. So, sa Lanciano, Italy, sa Buenos Aires, Argentina, 1996. Until ngayon, kapatid, kung i-search mo, hindi pa rin na corrupted. Makonect yan sa John chapter 6 verse 27. Huwag kayong magtrabaho dahil sa pagkain na malalanta o malulugnas lang. Ang anak ng tao ay may bibigay sa inyo na pagkain na hindi ma-decompose. At ito yung laman ni Kristo. No? So, welcome home, kapatid. At patuloy ka na mag-study, no? Dahil malaking yan eh. Ako, malapit din ako maging Baptist nung una. No? Dahil yung naka-evangelize sa akin, Katoliko walang foundation eh. Walang doctrinal foundation. So, dali, maaka yung mga Katoliko sa ibang sekta dahil well-versed sila sa Biblia.
Pero nung nakinig ako, niwakan ko yung isipan ko, sabi ko, simbahang Katoliko pala ang tunay. No? Naghahanap ko ako sa iba, pero nandito pala yung tunay na katotohanan sa simbahan. Kaya nga, kung ah, kung mag-study tayo ng lubos, we will be magnetized by the truth. Magnetized by the truth. So, sa pamagitan yan, so yung nasa paligid mo, puro converted yon. Si Brother Amik, si Brother Alan Javier, si Brother Rusby, Chando, Paul Rusby, Paul Alima. Paul wala lima. Alima. Yeah, Na-converted. Paul Alima, by birth siya. 15 years siya naging minister sa saksi ni Jehovah. And then by birth talaga siya. So, grabe yung rejection niya, abandonment niya dahil yung pamilya niya ay 100% absolutely ano, member talaga from their ancestors. Saksi ni Jehovah talaga. At may nine kingdoms. Yung conversion ni Brother Paul ay malaking milagro yan. Nine kingdom halls ang natatag niya. No? At ngayon ay wala namang ino-offer sa kanya na kahit ano. Yun lang katotohanan kapatid na ang Eucharist ang nakakonvert sa kanya. No? So, uh, ini-invite kita na lawakan mo yung pag-study, especially the Eucharist because the Eucharist is the summit of our Christian faith. The peak and the summit of our Christian faith, the Eucharist. The bread of life, si Kristo po yan. Yung sagot mo kanina, si Kristo yung pare. Yeah. So, ma maunawaan mo ng malalim na si Kristo talaga yung pinopromote ng simbahan. So, kung pupunta yung Santo Papa dito sa Pilipinas, bro, mag-celebrate ng misa. The Holy Mass is Jesus. No? The Holy Mass is Jesus. But, sad reality, hindi yan na highlight ng mga protestante. Sa panghuling banda sa kanyang buhay, nung bago siya mamatay, no, sabi niya, "This is my body. Do this in memory of me. Do this in memory of me." Kasi ibang Katoliko lang, bro, ang nagsagawa niyan, no? Kung babasahin mo ang Malachias chapter 1 verse 11, merong basahin mo Brother Jando, Malachias chapter 1 verse 11. Okay, ating basahin sa Malakias 1:11. Okay, ito po 1:11 ng Malakias. Ito po ating mababasa. Iginagalang ang aking pangalan ng lahat ng mga bansa mula silangan hanggang kanluran. Nagsusunog sila ng insenso at nag-aalay ng malilinis na handog para sa akin. Ako'y pinaparangalan nilang lahat. So dito, bro, na lahat ng bansa na mag-aalay ng malinis na andog, may insenso. During consecration, bro, mag-insenso tayo, no? During consecration, meron mag-incense kay Kristo. Siya po yung pinakamalinis, the perfect offering, no? Sa buong bansa po. So ito na po yung Eucharist, kapatid. At then kung hindi ko alam kung kailan ka makabalik dito sa sabihin mo lang kay Brother Jando, pwede ako mag-welcome sa'yo. Si Brother Jando at mga kasama natin magkatikay sa'yo. After catechism, mga kapatid, marami kang mga katanungan. Sila sa team natin sa Catholic Faith Defender ang magbigay sa iyo ng catechism and then confession and profession of faith. Tatanggapin ka namin during Mass. No? The climax of our worship, the highest form of worship is the Holy Eucharist, kapatid. Kung makadecide ka ngayon, pwede ka i-welcome namin this week dito sa Bohol, bro. Bro, John Red? This week, grabe, ang bilis. Bro Jared, Hello po, bro. Magandang gabi, Father Darwin. Pasensya na po, bro, Father Darwin, do sa mga nasabi ko nung una. Walang problema, bro. Naintindihan kita. No. And then, kung makadecide ka, pwede ka makabisita this week.
sa ano, sa Bohol, and then bibigyan ka muna ng catechism. Yan ang Pamasahe niya, pinaka-importante. Padre. Walang problema. Ating susuportahan siya sa pamasya. Kung Okay. ang importante, kung pupunta siya dito, bibigyan natin siya ng catechism sa about the catalog of sins, yung mga kasalanan, para maging malinis ka bago na mag-profession of faith. And then, hindi lang yung Padre, puso. Oo, pwede ba na Adrian nga, pwede ba yun na ikaw na lang yung magpaano sa kanya, Adrian, mag-confess, pwede yun? pwede. Pwede na pala yun. Pwede dahil hindi naman kailangan bautismuhan siya dahil nabautismuhan na eh. Yes. Mm-mm. So ang atin lang diyan ay kahit saan, kahit saan. That's the reason why the church is Catholic for all Father, places present. Oh, Father, sabi ko nga sa kanya, kung mahihirapan siya malayo, nag-aeroplano pa siya. So, as soon as possible, sabi ko, kahit sa parish priest na lang nila, yung malapit sa kanya. pwede Kasi, din. oo, kasi kung Pwede din. ka dyan na malayo, tapos pamasahe, yung parish priest kasi sabi ko, pwede yan, mag-ask ka ng advice, Pwede bro, kailangan mo ng pero ang catechism. pinaka the best is apologetics yung ano eh. Ang Mm. catechism is malayo sa apologetics eh. No, So need mas ah, ganda talaga, Father, na apologetics talaga, no? and Dahil then may background siya. mm so so tulungan na lang natin siya sa kanyang pamasahe punta dito. Dahil marami itong mga katanungan eh. At hindi ito masagot ng ordinaryong katekista. Hindi ito masagot sa Lalo ordinaryong na pari. mataas na yung ano niya ba, Padre, Marami mataas na na siya. yung ano niya, wisdom, taka maraming objections yan. Yes. And then yung katekista ay matulala. No? Anong sagot ko dito? So, ngayon, ang team natin na tutulong na lang sa kanya, parang sila Brother Jando, Brother Paul, Brother Kenneth, Brother Kaloy, magbigay sa kanya ng special catechism and apologetics. Catechism and apologetics talaga bibigay natin. Hindi lang apologetics, but catechism also. So yan ang assignment ni Brother Jando pagpunta dito. Siya yung mga CFD natin ang magsagawa ng Brother Jando, catechism and apologetics. Hindi lang catechism. So, kung dun siya sa pwede din. Pero dahil nandito na siya at nandito din tayo, Libre naman pamasahe yata eh. tutulungan natin siya, and then para mabigyan natin siya ng lahat ng mga katanungan niya ay mabigyan natin. So ang mga safety lang makasagot sa kanya mga katanungan, hindi yung Father mga Darwin. oo. Father Darwin, may nabalitaan din ako, Pads, na hindi lang daw po siya. Balita ko po, tatlo po. Ayon po sa napagtanungan ko po. Tatlo daw po sila. Tama ba yun, Brother Jared? Oo, tatlo yun. Paano yan? Tatlo sila. Pamasahe nila. Tatlo. Pwede Father, natin, tatlo agad. may naman may mura naman yung Manila at Cebu. Manila at Cebu, mura lang. Bohol, Pads. Oo, na sila, barko na sila Cebu to Bohol. Mas mura ang pamasahe Manila to Cebu. And then Cebu to Bohol, mura lang ang barko. Pwede naman sa Manila to Cebu sila, and then Cebu to Bohol. At Yun lang. susunduin naman sila sa Panglao. Tagbilaran Port, Father. Yes. At ganun lang. Si Brother Aljan na lang ang Wow, Father Darwin, yes. good news. May tumawag sa akin dito, isang kapuntos, ayaw na niya magpakilala. Sagot na niya po ang pamasahe ni Brother Jared kung ilan sila dyan pupunta. Wow! Kung pupunta na si Brother Jared, kukontakin na lang ni Sister si Brother Jando para sige. ipadala ang pera. Si Brother Jando nang bahala. Wow. Hindi ko alam kung paano. Basta mayroon lang sasagot sa pamasahe. Wow. Salamat. Si Brother Jun Rian yata. Ay, sorry. Brother, Hindi si Brother Brother Jun Jun Ray? Rian. Hindi. Salamat, Brother John Ray, ha? May Salamat, tumawag Brother bigla Jun si Ray. Padre. Tumawag. Akala ko ano yung concern niya. Si sister siya, ayaw na niya mapabanggit ng pangalan. Siya daw ang magpapamasahe pabalik sa ball.
Wow, good news yan. Father, sabi ko kanina, pag makapunta si Bro Jared at mga kasama diyan sa Bohol, pupunta ako. Pero ang problema kung this week, di ako makapunta dahil this week, simula bukas, pa Davao kami para sa renewal ng mga ministers. At Mm, pagkatapos sa Davao, patungo na naman ako sa Ifugao. ilang araw ka sa Ifugao, bro? Hanggang March 11. Tagal mo doon. Baga, ano, sa Ifugao, sa Baguio yan? Iba din. Malayo pas Bagyo. Ato imong gilakaw-lakawan. Iba na naman, Father. Iba na naman na parokya. Pero Ifugao din yun, di ba? Yes po, Father. Brother John Red, welcome home, kapatid. And then, keep Salamat in touch po, ka lang Father sa, Darwin. Bro John Red, sa, dahil nakikita ko yung, mo yung pagpunta mo dito, hindi lang tayo dahil nag-retreat kami hanggang Friday pa kami nakauwi sa Bohol. And then, kita tayo sa, baka next week, no? Pwede this coming Thursday siguro para open yung office natin at then maka-witness ka din sa mga taon na bibisita natin. So salamat din Brother John Ray sa nag-sponsor. May sponsor ka na ha sa pamasahe mo. So nag-aaral ka ba bro? Opo, grade 10 bro, Father Darwin. That's good. Ilang taon ka na sa MCGI? 2 years na bro, Father. So Two sa years na po. MCGI, 2 years. Sa Pero anong affiliation mo ngayon? INC sa dati, Father, INC din. ANC, MCGI, and then ngayon? Catholic na po bro. Father. That's good. 2 years. Ilang taon ka sa INC? Matagal rin po doon, Father, kasi nanib ako doon 13, 14, 13. 15, 16. Ito lang hong 17, umalis ako. 5 years. 16, 15. Oo. 5 years ka sa INC. And then 2 years sa MCGI. Opo. Mm-mm. That's good. And then patuloy lang. Walang tigil sa pag-aaral po. Dahil kailangan natin na malawakan pa yung isipan natin sa katotohanan. Dahil yung katotohanan hindi natin mapasok lang sa maliit nating utak eh. Ang katotohanan ay hindi lang idea, persona, naging, naging tao, si Kristo. Physical talaga. Marami pa tayong matutunan sa ating simbahan. Almost 2,000 years old. Ang existence natin is hindi tayo aabot ng 100. Hindi kaya natin na mapasok sa maliit nating isipan yung katotohanan, bro. So, yung kasama mo din, babalik sa simbahan? Yun naman po, Father, 50-50 siya ngayon eh. Ako, 100% na. Wag mo lang pwersahin dahil dahan-dahan lang. Siya kailangan pa niya ng additional na time. Mas mabuti. Pero yung dalawa, sino yung dalawa? Si Bro Erin at Bro JB. Anong MCGI din sila? Na mga kagrupo ko po Sa sa MCGI? Iglesia ng Diyos. Ako. Ah, ilang taon sila sa MCGI? Siguro po si Bro JB 1 at Bago si lang. Bro Erin. Si Bro Erin po kasi hindi naman po siya totally MCGA. Kaanib siya dun sa denomination ng born again na tinatawag na Church of God. English yung sa kanya. Tagalog na sa inyo. And then, welcome bro ha. Welcome bro. And then, Salamat. uh, yung yung storya mo, malaking impact yon sa mga kapatid natin na tunay talaga na nag-search sa katotohanan.
no? Yan ang pinaka importante, yan ang pinakamilagro, kapatid. Yung kaalaman natin, it will lead us not on yung gift natin ay dagdagan natin ng virtue. No, useless yung gift natin eh. Gift of intelligence without virtue. Virtue ang dahilan na makapasok tayo sa kaharian niya. Virtue of humility, virtue of compassion, virtue of love, virtue of mercy. So bro, welcome ha. Natutuwa kaming lahat at sa mga Salamat po, Father. subscribers natin ay kita mo naman yung mga comment nila. Very welcoming at natutuwa talaga. Hindi lang ito yung ilagay sa isipan at sa puso mo, hindi lang sila ang natutuwa. Higit sa lahat ang Diyos ng mga Diyos, no? Hari ng mga hari na nagtatag ng simbahan niya, Iglesia Katolika. Dahil itong iglesia na ito ay hindi pa ito tatag ni Kristo. Matagal na akong iniwan ko ito. No? Kung hindi pa ito tatag ni Kristo. Yan lang ang rason, isang rason. Valid, logical reason why I remain to be Catholic. Because it is founded by Jesus Christ. Other than that, they're all founded by mere men like us. So, yan po kapatid. Magandang gabi ha. God bless sa inyo ha. Magandang gabi po. Welcome kapatid. Brother Jando, huwag ka na bahala ni Brother Jando. Posibly this coming Thursday na lang sila papuntahin, bro. This coming Thursday. Na-open yung office natin. Bro Jando? Saan mo Brother Jando? Yan, salamat Brother Angel, Brother John Ray, at Brother Jared, at Brother Wendell. Father, isa yun sa naging ano niya para sa mga nakikinig ngayon, no? Isa sa mga naging ano yata ni Bro Jared, yung trace back niya church history na yung inaniban niya walang history, church history Walang trace history. back. Oo. Tsaka yung History founded lang. by Jesus Christ, istorya lang. So yun ang nakapag ano daw. Story lang ni Soriano. Story lang, kwento lang sa kanila, kwento. Itong atin ay hindi lang ito hindi ito private interpretation, it is holistic because it is a truth. Truth is all embracing eh. Hindi selective. So mangyari sa ibang sekta, selective lang sila. It is half truth. Half truth is a whole lie. Half truth is a whole lie, sabi ni St. Augustine, no? So natin, hindi tayo selective. Ni-embrace natin yung katotohanan. Kung makikinig ka sa mga pastor, selective sila eh. Kung hindi ito naayon sa kanilang prinsipyo, hindi nila tatanggapin. Kahit may ebidensya. It is hard to go against with the truth. No? Mahirap talo tayo sa katotohanan. Wala tayong magagawa, kapatid. So, Yes, Father, may isang born again dati, naalala ko siya na talagang fanatic siya no sa pastor niya. Tapos sabi ng pastor niya, mag-aral tayo ha ng mga church tradition. Sabi niya, mga church father ha, sabi daw nung pastor nila no, so mga malalaking ano yan, congregation. Tapos na-realize nitong miyembro, ang dali lang, nung nag-aral sila church tradition, church fathers, puro katoliko. Ang totoo. nangyari, nabuksan ang isipan niya, sabi niya, sandali lang. Puro katoliko yung mga church father sabi. Yun ang naging ano rin niya na nakapagbalik siya sa katoliko dahil pinag-aralan talaga nila. Yung iba, masyadong fanatic doon. So nangyari, doon sa church fathers, church tradition, na-realize niya, puro katoliko. Walang born again dito, sabi niya, nagbalik sa katoliko. Yan lang, Brother Jared na kung naniwala ka ni Soriano, naniwala tayo kay Eduardo Manalo na walang koneksyon sa mga apostol. Lalong-lalo na ang mga church fathers, they are disciples of the apostles. So yan ang magbigat, kapatid, dahil nandito sa atin yung church fathers wala sa kanila. Si Ignacio ay disipulo ni Saint John.
Kung naniwala ka ni Soriano, walang connection ni Saint John, lalo-lalo na sa Ignacio. Di ba? So, naging illogical, it lead them to private interpretation. Kaya nga dumami yung ibang sekta eh. Because they rely on their own interpretation. At doon tayo titirahin ng demonyo. Kahit ako pare na ako, mag-rely pa rin ako sa authority ng simbahan. Ano ba yung sabi ng simbahan patungkol ni Mama Mary? No? Hindi ko sasabihin na hindi ako sang-ayon yan. It will lead me to individualism, subjectivism. So, anong turo ng simbahan? Tatanggapin ko na lang because the church is the pillar and the foundation of truth. Ang simbahan is the pillar and the foundation of truth. 1 Timothy chapter 3 verse 15. Sino ba ako mag-question sa simbahan? Biblically speaking, biblically founded, that the church is the pillar and the foundation of truth. Hindi po si Father Darwin is the pillar and the foundation of truth, but the church authority given to Saint Peter, ang ipinagtulot mo dito sa lupa, ipantulot ko sa langit. Hindi naman si Elisoriano ang binigyan dyan ng authority. Walang Hindi ang mga connection siya. apostol. Walang connection. So, paano yan? Naging bulaang propeta sila. Ako, naordinahan ako sa obispo ko. At ang yung obispo natin, ang nagpili niyan si Santo Papa, Papa Francisco. At sino si Papa Francisco? Successor of Peter. Pa-connect. Si Soriano nagbabasa lang and then nag-claim na siya ang sugo ng Diyos. si Eduardo nagbabasa lang. Sino ba yung may-ari sa Biblia? Katoliko. Pini-question nila yung original nag-compile sa Biblia. Sila nagpapotocopy lang. Di ba? So, ang nakaalam sa Biblia, yung nandyan na. Nauna pa sa Biblia. So, yung Biblia ay bunga lang sa pastoral mission of the church. So, siya talaga mag-interpret sa Bible. So, yan ang teaching authority. Ang nangyari sa mga protestante, iba't ibang interpretation. Iba't ibang pastor, iba't ibang interpretation. Hindi katulad sa atin. We have unity in doctrine, unity in liturgy, unity in structure, in hierarchy. Anong sabi ng Santo Papa? Wala namang ka-disagree niyan. Dahil siya yung may authority galing kay Kristo eh. At Father, ang napansin ko sa kanya, Father, yung sabi niya kanina, ano siya ng katotohanan. So makikita mo yung mga nagre-remain sa kanilang mga iglesia, sa mga pastor, yung mga fanatic. Pero siya sabi niya, naghahanap siya ng katotohanan. So mapapansin niyo, yung mga naghahanap ng katotohanan, open sila sa katotohanan, hindi sila fanatic sa leader, no? So isa 'yun. Yes, isa 'yon, no? Isa 'yon ang nakikita kong dahilan sa lahat ng mga na-convert na mga pastors. Talagang nagse-search sila sa the truth, hindi yung focus ngayon, ang dami ngayon. Sabi nga nung mga kapatid nito ng misis ko, dating daan kahit daw bigyan sila ng milyon, di sila alis sa dating daan kay Eli Soriano. So in other words, yung leader, fanatic sila sa leader, no? So ang hirap nilang anuhin. But yung naghahanap ng katotohanan, not focus on the leader, sila po ang binibigyan ng Diyos ng pagkakataon, no? Napansin nyo, no? Tinatawag sila sa iba't ibang paraan. Usually yan sa debate. Doon yun ang paraan ng Diyos. At kaya nga, salamat sa Diyos, Bro Jared. God bless ha. Dahil maaga pa ako bukas. Bro Jared, welcome home and then welcome to Bohol. Salamat po, Father David. Bless po. Exit na ako ha. Bye-bye. To make his message known is our responsibility.